Samantala, ipinagtanggol ng palasyo ang mga miyembro ng gabinete matapos maging issue ang pagdalo ng mga ito sa proclamation rally ng Team Pinoy. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ipinagtanggol ng Malacanang ang pagdalo ng ilang mga miyembro ng gabinete sa ginawang proklamasyon ng Team Pinoy sa Plaza Miranda. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, walang naging paglabag sa ginawang hakbang ng mga miyembro ng gabinete. Well, no, legally, there is no prohibition. Supreme Court has already rendered a decision on that being alter egos of the President, we are allowed, and being political appointees, we are allowed to campaign, and there is no prohibition with that respect. Nanindigan pa ang kalihim na kailangan nilang ipakita ang suporta sa mga pambato ng administrasyon na tutulong sa reform agenda ng Pangulo. Mga namataan ay sina DOTC Secretary at Liberal Party President Jun Abaya, Justice Secretary Laila De Lima, Communications Secretary Ricky Carandang, Political Advisor Ronaldo Llamas at DBM Secretary Butchabad. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan niya ng makakatuwang upang tiyakin ang pagpapatuloy ng reforma sa ilalim ng tuwid na daan. We stand side by side with the senatoriables of the President, and so we believe that we are in a position to also convince our countrymen the need to elect the 12 chosen candidates of the President. Git pa ng kalihim, hindi naman nasasayang ang oras ng ilang gabinete na makakasama ng Pangulo dahil kapapalooban pa rin ito ng governance. Hindi rin minasama ng palasyo kung may magamit man na personnel at gamit dahil isa rin itong aktibidad ni Pangulong Aquino. Those are events of the President. You cover them regardless of whatever the President does. You go abroad, you spend for that. That's part of the President's work as a President. And in furtherance of his agenda, this is part of those measures that the President would like to do. Naniniwala rin ang palasyo na hindi masamang maungkat ang katotohanan sa likod ng umano'y anomalya sa nakaraang administrasyon. Sagot ito ni Lacerda sa report ng katulad noong 2010 campaign, sentro ng pasaring ay si dating Pangulong Arroyo. Pero gate ng kalihim itong madilim na kabanata na hindi na dapat muling maranasan ng bansa. For the past 3 years, we've been clearing the landmines, we've been introducing reforms, but the work goes on. And we need to remind people where we were before. This is the kind of governance you have right now because we step in, where we continue to do the reforms. We continue to clear whatever inefficiencies there are in the national government. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.